Nagayag ngayon ang ilang informal settlers ng kanilang kondisyon bago pumayag sa gagawing relokasyon ng pamahalaan. Kasunod ito ng planong alisin ang mga nakatira sa gilid ng mga daluyan ng tubig gaya ng ilog at estero para maiwasan na rin ang mabarahan ito at maapektuhan sila kapag bumaha. Para sa detalye muli mo kaming balitaan, Julius Di Samburon. Kasunod ang pagpapahayag ng pamahalaan na tuloy na ang pag-aalis sa mga informal settlers malapit sa mga waterways ng Metro Manila, naghayag ngayon ang mga residente nito ng ilang kondisyon bago sila pumayag sa nasabing relokasyon. Ayon sa ilang residenteng naninirahan sa mga apektado ng relokasyon, payag sila sa gagawing ito ng pamahalaan basta't nais nila ng isang maayos na bahay na lilipatan, may trabahong naghihintay, sapat na supply ng tubig at kuryente, at malapit sa mga paaralan na pinapasukan ng kanilang mga anak. Sa pagbisita ng PTV News Team at nakausap ang ilang informal settlers sa Kamaynilaan gaya ng sa Pasay City, nabanggit nila na dahil hindi makadaloy ng maayos ang tubig sa mga esterong nasa tapat ng kanilang tinitirhan, ay mabilis itong umaapaw kapag bumuhos ang malakas na ulan. Nababarhan din kasi ito ng mga basura gaya ng mga plastic na ang iba'y inaagos din galing sa ibang bahagi ng Kamaynilaan. Ito ang isang layo ng pamahalaan kaya't nais nilang maalis sa mga nakatirha sa mga ilog o estero upang hindi mabarhan ang daluyan ng tubig nito na siya nagdudulot ng mataas na. Kung may payag, mayroon ding taliwas sa naising ito ng pamahalaan. Ayon naman sa mga residenteng naandito, tutol silang magkaroon ng demolisyon. Desidido na ang pamahalaang gawin ng pag-aalis sa mahigit 20,000 informal settlers na naninirahan sa 8 pangunahing waterways ng Metro Manila kahit ngayong panahon ng tag-ulan. Mas maganda kasing lumuwag ang daluyan ng tubig nito bago pa man dumating ang malalakas na bagyo sa bansa. Una rito ay nagpahayag si MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino na dapat paigtingin din ang pagpapatupad ng zoning ordinances maliban sa paglilikas ng mga nakatira sa estero. Paghahayag naman ni Interior Local Government Secretary Mar Rojas na ipinag-utos mismo ng Pangulo na hindi dapat hanggang plano o papel lang ang relokasyon at kailangang may matapos sa loob ng taon matapos nitong maantala ngayong panahon ng halalan. Dagdag pa ni Secretary Rojas na may konkretong plano ang pamahalaan lalo't katunayan ay nasa mahigit 8,000 na ang bahay na naipatayo ng National Housing Authority na maaaring paglipatan. Sapat din umano ang mga resources nito para maipatupad sa lalong madaling panahon. Ako si Julius Di Samburon, nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.